How to fill up SSS E1 form, yung pong personal record para magkaroon po ng SS number. So, ipapakita ko po sa inyo, tuturo ko po sa inyo kung paano po yung tamang pag-fill up ng E1. So, bago po natin ituro kung paano mag-fill up ng E1, so ituturo ko po muna kung saan po kayo maaaring mag-download ng E1 form kung gusto niyo mag-fill up in advance sa bahay. Pero take note po na po pwede na po mag-register or kumuha ng SS number online. So please watch our video. Meron po tayong video kung paano mag-register ng SSS online. Tingnan po yung sa description link ng video na to at ilalagay po natin yung link ng video kung paano kumuha ng SS number online. Pero kung gusto mong pumunta ng SS branch, so ituturo ko po kung paano mag-fill up ng E1 form at kung saan mag-download. So, i-type mo muna itong www.sss.gov.ph sa Google para mapunta kayo sa SSS website. So, pag nandito na kayo sa SSS website, so pwede nyong i-scroll pataas para mahanap niyo po yung mga forms na pwedeng i-download. So, ayan, pag nakita niyo to, itong arrow na to, forms, so i-click niyo po yan. At ito na nga po yung lalabas. So, dito sa member forms, makikita niyo merong personal record. So, yan yung pindutin niyo dahil yan po yung E1. Pwede niyo, tapos i-download niyo para ready to print na siya. So, ito na nga po. So, dito, ituturo ko na po sa inyo kung paano po mag-fill up ng E1. Pero hindi ko po fill up, hindi ko lang po susulatan dahil nasa mobile phone lang po tayo. Ituturo ko na lamang po. Please follow me. So, SS number. So, syempre, dahil magre-register ka pa lang at kukuha ka pa lang ng SS number, so leave that space blank. So, walang dapat nakasulat dyan. Tapos, remember na dapat capital letters lahat and use black ink only. Bawal yung blue na ballpen or red. So, black lang po yung pwedeng gamitin na ballpen. Tapos, dapat lahat po ng pag-fill up ay in capital letters. So, dito sa part 1, to be filled out by the registrant. So, ikaw na magre-register sa SSS or ikaw na kukuha ng number. So, fill upan mo itong part 1. Personal data. So, ayan. So, name. So, last name. Dito sa baba ng last name, yung isulat mo yung apelyido mo. Tapos, first name, yung pangalan mo. Tapos, middle name. So, middle name, take note, hindi middle initial. So, middle name po dapat kumpleto yung apelyido ng mama mo. So, suffix, kung meron kang junior, senior, mga ganun, the first, the third, dyan mo ilagay sa suffix. Kung wala, leave that blank na lang po. So, date of birth. So, unahin yung month. So, kung for example, January. So, dapat dito sa first na 2 space, dapat 01. Kung halimbawa, January. Tapos, yung day, for example, January 2. So, 01, 02. So, 1990. So, for example lamang po yan. Tapos, sa sex, kung babae ka, female, kung lalaki, male, yung i-check mo. Civil status, single, married. So, yung mga nagli-live-in po, kung hindi po kayo kasal, sa single po yung i-check po ninyo. Tapos, dito, tax identification number, kung meron na po kayo sa TIN sa BIR, so isulat nyo po yan dyan. Huwag nyo isali yung mga 00. Tapos, nationality, Filipino. Kung hindi ka Filipino, isulat mo dyan kung ano yung nationality mo. Religion, so Roman Catholic, born again, depende kung ano yung religion mo. Place of birth, so i-follow mo itong format. So, city, unahin mo yung city. Halimbawa, Cebu City. Tapos, yung municipality, for example, Carmen, tapos province, Cebu. So, dito, ayan, meron din ditong home address. Place of birth nga po pala ito kung saan ka ipinanganak yung katabi ng religion. Tapos sa home address, isulat mo kompleto dapat. So, kung tingnan mo kung saan dyan yung merong nakasulat, yun yung isulat mo. Barangay, yung municipality, yung province, tapos dapat merong country. So, zip code, i-search mo sa Google kung hindi mo alam yung zip code ng inyong lugar.
Tapos, mobile or cellphone number. So, dapat naka-fill up din. Email address. So, dapat yung email address mo ay active at na-access mo. Tapos, telephone number. Kung wala, leave that blank. Father, mother's maiden name. So, yung sa parents name, dapat naka-follow pa rin yung format na mauuna yung apelyido, tapos pangalan, tapos middle name. So, take note, mother's maiden name. Ibig sabihin po niyan, yung apelyido po ng mama mo sa kanyang pagkadalaga. Hindi po yung, so dapat dito sa mother's maiden name, dapat yung last name niya ay yung middle name mo. Tapos yung middle name niya ay yung apelyido ng kanyang nanay or yung lola mo. So yan. Tapos dito sa dependents or beneficiaries, so pwede kang gumamit ng additional form kung marami kang anak. So merong 5 dito. Tapos yung spouse, so isulat mo dyan yung pangalan ng iyong asawa. Only kung kasal po kayo. So, kung hindi kayo kasal, wala pong naka-fill up dapat dyan sa spouse. Tapos, yung sa mga anak mo, ang mga birthday nila dapat, ayan. Tapos, other beneficiaries. So, kung walang asawa at anak, tapos yung parents mo ay patay na, so, maglagay ka ng kahit na any relatives, tapos isulat mo dito yung relationship mo. Date of birth, so ayan, yung kapanganakan nila. So, yung sa letter C, for self-employed overseas, so wala. Kung hindi ka naman, kung apply ka ng SSS dahil magtatrabaho ka, so yung letter A lang yung fill-upan mo at yung letter B. Pero sa letter C, dapat ito po ay para sa mga voluntary. Kung mag-voluntary ka sa SSS or kung OFW ka, so dapat fill-upan mo rin itong letter C. So fill-upan mo yung A, B, C kung mag-voluntary ka. Kung mag-apply ka ng trabaho, huwag mong fill-upan itong letter C. Tapos, take note dito, so dapat yung printed name, tapos yung signature mo, tapos yung date. So, huwag yung kalimutan. Yung sa right thumb at right index. Wait ha, babasahin natin to dito. So, parts 1, A, B, and D, if applying for S number as pre-employment requirements. Ayan, yes. Dapat fill-upan mo na, sulatan mo na ng printed name itong sa letter D. Kasali na yan. So, signature date. Ayan, fill-upan mo na yan dapat. Tapos, ayan, kung voluntary ka or self-employed at OFW, dapat kasali sa'yo yung C. Lahat fill-upan mo kung voluntary ka. So, mali nga pala tayo kanina. So, kung wala nga po palang fill-up, dapat lagyan po ng NA or not applicable. So, halimbawa, kung wala kang telephone number, lagyan mo yan ng NA. Tapos, ano pa? So, ayan lang po. So, the following should be, so, dapat original yung dalhin mo sa birth certificate at sa marriage contract kung kasal ka. So, ganyan lang po kasimple mag-fill up ng E1. So, kung sa internet mo daw po ito i-download, so dapat po ay gawin mo in 2 copies. So, ano to? Ito, yes. So, itong last part na to, ipiprint mo lang yan kung marami kang anak at hindi nagkasya dito sa beneficiaries. Ayan. Asa na yun? Beneficiaries. Dependents nga pala. Ayan. So, sa letter B, if you notice, meron ditong maliit na box. Check this box if using additional sheet. So, i-check mo yan para malaman nila na meron ka pang 3rd page ng iyong dependents kung marami kang anak. So, yan. So, ganyan lang po kasimple mag-fill up ng E1. Always take note lang po na capital letters lahat and black ink only.